Malinaw na nagbigay ng warning itong si Luka ngayon sa Lakers dahil sa sinabi mismo nito galing sa report ng Fadeaway at The Athletics na win now or I'm out. Yan yung malinaw na sinabi nitong si Luka na nagpapakita ng urgency to win na title sa susunod na season. Kaya nga malinaw din sa mga report ngayon nila Joe Bandua at ibang mga analyst galing ESPN na nakikita nilang pwedeng short term contract lang talaga ang kunin nitong si Luka ngayon, lalo na kung nakikita nitong hindi naman ganap na nasa contender ang roster ngayon ng Lakers. Yung catch na binigay ngayon ni Luka sa Lakers, isang urgency warning para sa Lakers na mas lalong bigyan ng pansin ang binubuo nilang roster, especially dito kay Rob Pelinka yan mga parekoy, para mas masigurado nila ang future nitong si Luka, lalo na ngayon kung sakaling pati itong si LBJ next summer mawala sa kanila. Lalo't player option na lang rin mga pare ko, di ba, ang natitira sa contract nitong si Lolo Bron. Si Luka nakikita na mayroong urgency na manalo agad sa Lakers ng championship title dahil nga hindi lang yan nagbabaka sakaling sumabay lang sa rebuilding process na balak gawin ng Lakers sa roster nila. Lalo't itong si Luka sa Dallas, nabigo na rin yan makakuha ng championship title bago pa lang siya i-trade, tapos ngayon ang Dallas nakakuha pa ng pagkakataon para mag-compete sa championship title dahil sa magandang roster na nabuild ng mga to ngayon. Kaya nakikitang mas nagiging gutom si Luka sa championship title, lalo na ngayon na meron siyang 7th season at may 453 games na sa regular games na nag-average ng 28.6, 8.6 rebounds at 8.2 assists per game. Pang MVP caliber na talaga yung average na to ni Luka, kaya nakikitang mas nagiging desperado si Luka ngayon na mag-compete para sa championship title. At kita naman ngayon lalo na yung body transformation at magandang health and conditioning na ginagawa niyan sa off-season na to, talagang mas naghahanda yan para sa parating na season na to dahil ayon nga sa bagong report ng The Athletic, hindi pumasok si Luka sa Lakers para lang mag-intay nga raw ng ilang season sa rebuilding ng mga to. Dahil ayon mismo sa isang source na malapit kay Luka, ginagawa niyang malinaw ang mentality talaga para nga raw manalo kaagad sa Lakers ng championship title. Dahil nga sa isang interview, sinabi nito ni Luka, hindi basta signing contract o commitment ang hinahabol niya sa Lakers. Ang gusto niya talaga manalo sa parating na season at gusto niya pang manalo sa mga susunod pa na season hanggat nasa roster siya at nasa lineup mismo ng Lakers. Yan ang gusto niya na mangyari habang nakikipag-compete siya sa Lakers at kumuha ng championship or major success. Kaya nga ngayon kitang kita yung nagiging rebuilding ng Lakers at itong si Rob Pelinka sobrang desperado na maging makatotohanan ang championship roster nila. Hindi lang pwede baliwalain ang sinabi na yan ni Luka ngayon, kaya kinuha nila si DeAndre Ayton at tinawag mismo yan ni Pelinka bilang starting caliber center at amazing solution. Isang essential upgrade sa lineup na kailangan talaga nila pagdating sa paint heavy team gaya ng Timberwolves na sumibak sa kanila sa playoffs. Nagdevelop rin sila ng youth piece mula kay Jake Larabaya. 2 years contract yung binigay dyan, yung forward na may upside at potential na mag-improve sa ilalim ng bagong sistema ni Redick. At defensive grit at leadership sa backcourt mula kay Marcus Smart, dating defensive player of the year. Mataas yung expectation ni Rob Pelinka dyan. Championship level na magbibigay ng veteran leadership at mental toughness sa lineup ng Lakers. Sinabi rin niyang magiging key leadership voice si Smart sa locker room at magbibigay ng matinding depensa sa oras na makapasok sila sa playoffs dahil sa experience mismo nito. Kaya nga kitang kita na naghahabol talaga ngayon ang Lakers na mabalanse ang aggressive championship push nila para kay LBJ at sa long term sustainable success para dito kay Luka. At sa kanilang future, yan yung nakikitang paraan ni Rob Pelinka ngayon para ma-secured ang long-term rebuilding para kay Luka Doncic at ma-secured din nila syempre ang future nito dahil kailangan lang naman talaga nilang maging champion contender next season at mas magiging malinaw na ngayon yan lalo na sa nabubuo nilang roster, pero hindi natin alam kung talagang sapat na ang pagiging champion level ng Lakers, lalo talagang ibang klase rin ang mga teams ngayon sa Western hanggang Eastern Conference. Mas matindi ang magiging laban na mismong nakikita ng mga analyst
sa susunod na season dahil mas malaking improvement sa roster ang nagawa ng bawat team sa nangyaring off-season na to. Kaya meron pa ring pressure ngayon na natatanggap ang Lakers, lalo na tong si Rob Pelinka, para sa future ni Luka. Hindi lang basta rebuilding sa future ang gusto ni Luka ngayon na makita sa movement na to ng Lakers, dahil kailangan nilang masigurado, lalo na nitong si Rob Pelinka, na maging champion contender ang Lakers sa susunod na season. Pabor din to syempre kay LBJ, lalo na ang balak talaga nito na mag-champion para makakuha ng pang-5 niyang ring at makapag-retiro na to. Ayon kasi sa Fadeaway World, tiniyak ng Lakers ang long-term plan para kay Luka at naghahanda sila ng isang malaking contract extension na nagkakahalaga hanggang 229-230 million. 4 years still para masigurado nila ang future at identity ng team nila sa kamay nitong si Luka. Pero hindi magiging madali yan, lalo na ang habol din talaga pala ni Luka championship title ngayong season, at mahihirapan silang masecured mismo ang future nitong si Luka kung hindi nila maaabot yung expectation nito sa pagiging championship contender. Kaya may babala na rin mismo si Jovan Buha tungkol sa Project 2027 ng Lakers, na mas inuuna pa nga raw ng mga to ang long-term cap flexibility kaysa sa pagiging aggressive sa championship roster ngayon. Meaning na yan mismo pa ang maglalagay sa kanila sa alanganin para mawala sa kanila si Luka, lalo na kung hindi talaga agad magmumukhang champion contender ang Lakers.